sama ang loob, may lakas na di matitinag. Bayan muna ang panahon. Ayan, magandang hating gabi sa inyong lahat. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Meron po tayong tatalakayin ngayon mga katunay dahil si Marcoleta daw ay malapit ng lumaya. Aba. At si Ping ay kinakabuga na daw. Eh, mahina naman talaga kasi yung ano kay Marcoleta eh. Diba? Yung campaign funds, ginawang plunder. So, ayan yung tatalakayin natin ngayon mga katunay, no? Is about kay Marcoleta. Ayan, no? So, syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa aking channel mga katunay, subscribe na po kayo. At syempre sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo mga katunay, no? Sana patuloy pa rin ang inyong pagsuporta dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan, si Attorney Harry. Anyway, napabalita po na sa wakas, nakaset po for September, first week of September, ang hearing para sa piyansa ni Senator Marcoleta. Alam niyo naman po natin lahat tayo nagtataka bakit na-aresto si Senator Marcoleta. Paano naman magiging krimen ang pagbibigay ng campaign funds samantalang lahat naman po ng kandidato sa buong mundo na demokrasya umaasa po sa mga campaign donors para sila ay makatakbo. Wala naman po tayong na ang gobyerno ang magbibigay pondo para sa mga kandidatong tumatakbo para lahat ng kandidato, mahirap o mayaman, makakatakbo. Sa katunayan, nung ako po'y kongresista ng 17th Congress, naghain po tayo ng ganyang panukalang batas. Pero wala pong nangyari. Kasi ayaw ng mga mayayaman. Ang gusto nila, silang mga mayayaman lamang ang kakandidato. Pero sa kaso ni Senator Marcoleta, aminadong nagbigay ng halaga itong si Mike Defensora at kanyang mga kasama, mahigit 50 million kasi talaga namang hundreds of million ang kailangan mo para manalo bilang senador. Sa aking karanasan, ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos. Sa muna Pucha naman ang mahal, no? Hindi ka mananalong senador kung wala kang 500 million pesos. Napaka magastos masyado tumakbo sa politika. 'Di ba? Mas mabuti pa magbarangay tanod ka na lang eh. Kasi kahit nga kapitan, tutusin, malaki gastusan 'yan. Tapos pag pataas ng pataas yung yung pataas ng pataas yung katungkulan na itinatakbo mo, pataas ng pataas ng pataas. So, syempre, ikaw ba, kung tatakbo ka sa politika, kaya mo ba nang sa sarili mong gastos mo lang gagamitin yon? 'Di ba? Kaya nga yung ibang mga nasa pwesto, pumipitik sa sa pera ng bayan para gamitin sa pangangampanya. Oh, 'di ba? May mga ganong klaseng politiko, 'di ba? mang kukunin yan. Siguro miski anak Ayala ka, anak ka ng anak ka ni Tama. Enrique Razon, hindi mo pa rin gagastusin ang sarili mong pera. Yes. Kung 500 million, maabot pa yan ng 1 billion dahil napakamahal ngayon ng TV advertisements. No? So, kailan pa naging krimen ang pagbibigay sa isang kandidato para Senado, lalong-lalo na kung ikaw naman ay naniniwala sa kanyang paninindigan para sa bayan. Ayan po nangyari kay Marcoleta. Takin ninyo, siya ay kumakandidato, tumanggap ng campaign funds, ginamit naman ng campaign funds para sa kampanya, na halal dahil dito, ngayon, krimen daw yan. Kung totoong krimen yan, di dapat lahat naman sila nagbibigay sa mga kandidato, lahat dapat makulong sa krimeng plunder. Tama. Ang dami namang nagbibigay ng campaign funds eh. Halos nga lahat ng mga kandidato eh. Di dapat lahat yan kinukulong. Tama si Attorney Harry doon. Kumbaga itong nangyari kay Senator Marcoleta, kumbaga parang kay VP Sara din to eh. Ginawan lang din sila ng kaso. Kay Senator Jinggoy, ginagawan lang sila ng kaso para manahimik. Iba na kasi ang paraan ngayon, hindi katulad dati, di ba? Noong mga panahon dati, nung napakatagal ng mga panahon. Pag pinapatahimik ka, kailangan tigihin ka, di ba? Gurgurin ka. Pero ngayon, ibang klase na. Kung gusto ka nilang patahimikin, ganyan. Ikukulong ka nila. Siyempre, I will use my power to silence you.
'Diba? Parang ganun yan. Ginagamitan nila ng kapangyarihan lahat ng kalaban nila. So, pwede nilang gawa ng kung ano-anong kaso yung mga yan. Ngayon, yung campaign funds, ginawang plunder. So, dapat lahat ng tumatanggap ng campaign funds is kasuhan ng plunder. Ganun lang yun eh. 'Di ba? Parang napaka-unfair naman kay Senator Marcoleta na siya lang ang nakakulong. Samantalang maraming tumatakbong politiko kapag eleksyon ang tumatanggap ng campaign funds. At kung totoo yan, wala ng elected official, lalong-lalo na sa Senado, Presidente at Vice President, ang dapat laya dahil lahat ng tumatanggap ng campaign funds, kung tama ang reasoning dito sa kaso ni Senator Marcoleta, dapat silang lahat ay makulong dahil sa plunder. Oo. So sa akin malinaw po, hindi plunder ang pagbibigay ng campaign funds. Unang-una, ang pera naman po, hindi lang galing sa gobyerno. Pangalawa, wala kang inaasahang kapalit niyan kung ikaw ay sumusunod Tama. kandidato. Yes. Dahil there is no such thing as a guaranteed victory. Mabuti sana kung yung pagbigay mo ng pera ay garantiyadong mananalo siya at alam mo na ang iyong kapalit. Pero wala pong ganyang garantiya sa pagtakbo, lalong-lalo na sa Senado, Naku po. lalo na sa kaso ni Senator Marcoleta. Tama. Na nung una, nung 2019 ay tama, 2022 pala ay nagsumite ng kanyang candidacy for the Senate pero bumitaw sa bandang dulo dahil wala nga siyang pera pang advertisement at alam niya na para manalo para senador dapat hundreds of million ang ginagamit para sa Tama. para magkaroon ng name recall. Oo, kasi sa tingin nila, no? Sa tingin ba nila kaya ni Senator Marcoleta na gumastos ng ganun kalaki sa sariling pera niya lang? Di ba hindi? So, syempre, bilang politiko, kakailanganin mo ng tulong ng ibang tao. Eh, ang problema, umami naman yung mga taong tumulong sa kanya, na tinulungan siya. Di ba, hindi naman ang galing sa pondo ng bayan yun. Binigay kay Senator Marcoleta yun. Oh, ano yung kino-question nila? Hindi na i-declare ni Senator Marcoleta? Ganun ba yun? Oh, ganun lang na katwiran? O may iba pa ba? Oh, para sa akin kasi wala eh. Wala siyang hindi yung campaign funds niyang yun, hindi niya ninakaw sa pera ng taong bayan yun. At saka hindi pa siya nakapwestong senador, congressman, di ba? O, ibig sabihin, parang sinabi niyo na corrupt na congressman si Marcoleta, na nakaipon siya ng ganong kalaking halaga. Di ba? Sinabi nga ni Attorney Harry, napakalaking halaga ang pagtakbo ng pagiging senador. So, ibig sabihin ng congressman siya is nangungurakot siya para makatakbo siyang senador. Ganun ang gagastosin niya. Yung kinurakot niya, gagastosin niya. Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto niya lang palabasin? Diba? Oh. Sa tingin nyo ba, si Marcoleta parang ibebenta niya yung sarili niya na ganyan, is kurakot siya, tapos nag-iimbestiga siya sa mga kurakot, galit siya sa mga kurakot, yung parang ginigisa mo yung sarili mo sa sarili mong mantika. Kasi kung kurakot ang isang tao, hanggat maaari, hindi mo sasagasaan ang mga kurakot. Kasi once sinagasaan mo ang mga kurakot, hanapan ka ng butas niyan. Pwede kang makitaan ng butas niyan kung sakaling yan, ibabalik sa iyo yan. Diba? So ngayon nagkakuha sila ng konting pera, nagkaroon ng konting advertisements at saka endorso ng iglesia, nanalo naman siya. Tama. Pero hindi po yung garansya. Kaya nga po nagtataka ko paano naging plunder yun. Siguro sinasabi ng prosecution at ng mga bangag administration yung katotohanan na siya ay kongresista noon, tumanggap siya ng pera para sa kampanya niya. Tama. Yan ay plunder na dahil yan ay patanggap ng isang gift or consideration kapalit ng suporta ni Marcoleta kung siya ay mananalo. Sa akin po, malabo yan. Dahil Wala namang pangako eh. yung ganyang Kumbaga kasi yung pinigay kay Marcoleta, kusang loob nila, wala namang pangako eh. Nung naging senador pa si Marcoleta, yung mga nagbigay sa kanya, nagkaroon ng pwesto, di ba wala naman? Binigyan niya ba ng pwesto? Hindi naman. Di ba? Hindi nila pwedeng sabihin ganun.
siste. Wala kang garansyang mananalo eh. Minsan na nga tumakbo si Marcoleta para senador, bumitiw last minute, alam niyang di mananalo at bumalik sa Kamara de Representantes. Yan po ang pinakamalakas na ebidensya na hindi po pwedeng maging gift in consideration of a promise ang pagbibigay ng campaign funds kasi nga po hindi garantiyado mananalo si Marcoleta, lalong-lalo na bumitiw na siya noong unang pagkakataon na siya ay tumakbo. Pero ano po ang proseso? Well, alam niyo po, nagkaroon ngayon ng bagong revised rules of criminal procedure mandating continuous trial. In fairness, ako pong naghawak ng kidnapping case no, laban doon kami Driaga, yung sinungaling na dinadawit si VP Sara sa pangungurako. At sabi niya, siya daw ay bagman ni Inday Sara at kaya lang daw siya nakakulong dahil daw mas maalog po dahil mga daw niya yung mga magsasaka na dinangrat raw. Wala pong katunayan yan dahil Nagpa-picture lang kay BP Sara no? Bagman na no? Una, hindi naman siya kakilala ng VP Sara. At pangalawa, wala po akong linang-grab. Yung mga nagre-reklamo ng land grabbing, sarili niya po mga kaibigan na tao po yan. Nakita ko po sa sariling Facebook post ni Madriaga kung sino yung mga yan. Nagkunwari lang po silang mga magsasaka pero hindi naman po sila taga roon, no? At yung kaso po na sinampa sa amin, may isa po nagsampa ng kaso, na-dismiss na po yan, no? Kaya wala pong katuturan yung pagpapintang niya. In any case, ang proseso po, nagulat ako kasi medyo matagal na ako hindi umapil sa korte dahil ako nga po ay naging kongresista, bawal umapil ng korte. So from 2016 to 2019, bawal ako. Tapos, nung ako'y sumapi sa Malacanang, bawal din akong mag-practice full stop, no? So, 6 na taon ako na wala in action sa hukuman. At itong kaso ni Madriaga, ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ako sa hukuman. At yan naman ang dahilan kung bakit siguradong-sigurado ako, miski wala akong posisyon sa gobyerno, maligaya ako pag ako'y nasa loob ng hukuman. No. Because I'm really meant to be in a courtroom. Parang ang tubig ay para sa isda, si Harry Roque para sa loob ng hukuman. Yun. So doon ko po nalaman yung rules of criminal Ngayon yung nagsasalitang yun, yung naririnig natin sa Reaction TV on credit, sir. procedure mandating continuous trial. Mantakin ninyo, hirap na hirap ako. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag private prosecutor ka, ikaw talaga hawak ng lahat. Nandun lang yung fiscal, kailangan nandun siya physically everyday kasi sasabihin nila under the direct control and supervision of the public prosecutor. Pero mantakin ninyo, within 30 days, kinailangan naming ipresenta ang pinakamalakas naming ebidensya para patunayan na ang ebidensya of guilt is strong. Dahil ayon sa ating saligang batas, ang bail is a matter of right, ang pagpapiyansa ay karapatan ng mga nasasaktan, except doon sa mga nahaharap sa tinatawag nating capital offenses. Yung mga seryosong kaso na ang pinapataw na parusa ay panghabang buhay, gaya ng kidnapping for ransom. So, some 30 days para to prove that evidence of guilt is strong. Tama. Pero po nagpresenta ako ng 12 mga testigo. Grabe. Kada hearing, syempre, ilang abogado yung kalaban ko kasi parang 8 o 9 na mga akusado yan, no? Bukod pa kay Madriaga, may kanya-kanyang mga abogado. So kada hearing, mga 3 araw bago matapos ang cross-examination, nakikita nyo naman na hearing ngayon sa impeachment, ganyan kahaba ang cross-examination, mas mahaba pa sa direct examination. So talagang pagod na pagod ako talaga noon, mga panahon na yon. Dahil wala namang iba sa aking opisina na naisawakan yan dahil bandido talaga ang reputasyon nitong si Madriaga. Sa katunayan, kaya binalik ang security ko miski hindi na ako kongresista o member ng cabinet ng mga panahon na yon dahil na-verify ng PNP na may security threat sa akin. Yun. At ngayon ko lang talaga nalaman sa bibig mismo ni VP Sara na talagang nagbanta talaga itong si Madriaga sa buhay ni VP Sara at sa buhay ko. Sa totoo lang po, akala kong banta labang TV. Nagbabanta pala yan si Madriaga. May paiyak-iyak ka pa, nagbabanta ka naman pala. Ako Madriaga. Ayan yung witness na witness na merong kodigo. Witness na iyakin. VP Sara lamang. Hindi naman ako nagtataka kasi VP siya. Ako naman, sino naman ako para bantayin? Ako yung ordinaryong mamamaya, kain lang na kain ng lechon. Ba't naman ako pagbabantaan ng buhay? Pero anyway. Lagi Attorney Harry, kain ka lang kain ng lechon, Gamay-gamay lang, attorney. Delikado yan. Ako dati ganyan kumain ako ng lechon. Dati 1/4, pinag-uwi yung nanay ko. Grabe dati. Inubos ko yun. Talagang nahilo talaga ako dun, mga katunay. Grabe. Na-verify ko. Kailan lang nga po yan, no? Buti ka mo, may gamot sa high blood.
Kaya ako nadala na ako kumain ng lechon. Sa bibig mismo ni VP Sara na talagang binantaan kami ng buhay ng Madriagang yan. Pero napakahirap po ng proseso dahil ako nga ang prosecution, parang 12 ang pinresenta ko, 12 araw for direct examination, tapos nagdadalawa 3 araw for cross-examination all in 1 month. In fairness dun sa judge ko, napakagaling, she stuck it out with the deadline. Under the new rules, 30 days to resolve. Ibig sabihin, hindi lang pagbibista, kinakailangan meron pang resolution within 30 days. At dahil magsisimula na ang trial ni Senator Marcoleta sa September 3, kung hindi ako nagkakamali, mahigit kumulang by October 3 or thereabouts, dapat meron ng resolution, dapat nakapagpiyansa na siya. Pero ang hirap po dito sa revised rules of criminal procedure, tinanggal nila yung karapatan ng akusado na humingi sa hukuman sa simula pa lang ng paglilitis yung determination of probable cause. Gaya ng kaso ko, walang kaebidensya, syndicated human trafficking, Tama. non-bailable. Pero wala naman silang ebidensya. Ebidensya lang nila, isang papel na nagsasabi, legal daw ako nung Lucky Star. Wala nang ibang ebidensya. At saka sinamahan ko yung isang empleyado ng kliyente ko na sa isang ejectment case, hindi yung Pogo Company, yung ejectment case ay laban sa kumpanya na nagpaupa doon sa Pogo Company. Ano na raw yun? Syndicated human trafficking na raw yun. Ooh. Kung hindi tinanggal yung provision na pwede kang humingi sa hukuman na nagdidinig ng kaso na mag-determine ng probable cause sa simulat mula pa lamang, dapat na-dismiss na yung kaso ko. Dapat walang kulong. Ganyan yung nangyari sa kaso ni Ping Lacson nung siya ay inakusahan doon sa Kuratong Beleleng. Yung RTC dyan sa Manila ay naghain sila ng motion Nasabit din for siya. probable cause at nagdesisyon naman yung hukuman na walang probable cause, kaya miski nagtago si Ping Lacson na dismiss ang kaso dahil wala ng probable cause. Tignan mo si Lacson, no? Hilig din magtago, no? Oh. Tapos kung makapagsalita siya dito kila Senator Bato, di ba? Pero dati talaga, ganun din siya eh. Patago-tago din eh. The hiding senator din siya dati. Pero ngayon po, para mapabilis daw ang paglilitis, tinanggal ng hukuman yung karapatan na humingi ng determination of probable cause. Instead, ang sabi ng Korte Suprema, dapat within 30 days, pag nag-file ng petition for bail, meron ng resolution. Pero kailan ba na-aresto si Sen Marcoleta? July 6. Sabihin na natin magde-decision sa October at bibigyan siya ng bail. July, August, September, October. 3 buwan pa rin siyang makukulong. Despite the fact na mahina ang ebidensya. Sa akin, ang dapat ginawa ng Korte Suprema at sana dinggin naman ng Korte Suprema itong aking suhestyon neto, ibalik yung determination of probable cause nang sa ganon, walang kahit sino ang pwedeng maging biktima ng tanim kaso na ginagawa ngayon ng Bangag Administration. Tama. Kaya nga po sinasabi ko, undeclared martial law, kasi nga, pag ikaw kinasuhan ng non-bailable case, wala ka ng karapatan lumaya hanggang ang hukuman ay magbigay sa iyo ng piyansa. Tama. Talagang anong nangyayari ngayon, parang undeclared martial law, parang pailalim. Diba? Ayaw man nating isipin na ganito nangyayari, pero ganyan ang nangyayari sa kanila. Kapag ikaw ay kumakalaban talaga sa kanila, is ganyan ang mangyayari sa kapalaran mo. Gaya ng mga nangyayari sa minority senators, di ba? Halos lahat sila kinakasuhan. Hanggang kila Senator Loren na napunta, di ba? Kay Senator Robin, talagang Senator Alan, halos lahat ng minority, dahil alam natin ang minority talaga is kumokontra sa kung ano ang administrasyon ngayon. 'Di ba? Hindi nila kasundo. So, napaka-unfair. 'Di ba? Unfair na unfair yang nangyayari na yan sa atin ngayon. Wala na nga yung remedyo ng determination of probable cause. So, gaya ni Marcoleta, sigurado ko wala siyang pananagutan for plunder, pero ganun pa man, dahil tinaniman siya ng kaso, 3 buwan pa rin siya makukulong. Sabihin na natin na mag-rule ang hukuman na walang probable cause. Walang yan, no? Tanim kaso ngayon. Nung nakaraan, tanim bala. Puntakin mo, no? Parang, no? Kung iisipin lang ni Senator Marcoleta, no? Kung naging congressman lang ako, hindi ako makukulong.
Di ba? Pero ano, si Senator Marcoleta parang hindi naman siya nagsisisi. Parang, ibig ko sabihin, hindi siya napanghinaan ng loob na nagsisisi ako kasi kinalaban ko yung administrasyon. Nagsisisi ako kasi gusto kong buksan ng flood control project. Hindi natin siya nakikitaan ng pagsisisi sa ganun eh. Kasi alam naman natin na talagang yun talaga ang gusto ni Senator Marcoleta. 'Di ba? Kumbaga, ikinulong siya sa alam niyang dahilan, yung gaya niyan, para pigilan lang si Senator Marcoleta. Kasi talagang si Senator Marcoleta, bakbak ng bakbak eh. Pag nasa Senado yan, talagang bakbak ng bakbak yan. Kung tutuusin, marami na nga naiinis sa kanya eh. Maraming nasasapawan sa kanya sa Senado. Hindi makaporma hanggat nandiyadyaan siya. 'Di ba? Ngayon, bago pumasok yung impeachment ni BP Sara, o bigla siyang hinuli. Kasi alam na nila gagawin ni Marcoleta eh. Kapag nagkaroon ng impeachment si BP Sara, gaya nito, alam na nila gagawin ni Marcoleta dyan. Pero kapag nagsabi ang hukuman may probable cause ng patay, kinakailangan mo nang tapusin ang buong ebidensya ng prosecution. Aabot siguro yan ng hanggang 1 taon o hanggang 2 taon. Tapos ang susunod na remedyo ay demurrer to evidence. Sabihin mo na lahat ng ebidensyang pinresinta, sabihin mo Tama. ay hindi sapat para makonvict Nako. Marcoleta. Ganun pa man, kung hindi madidismiss o kung hindi siya mabibigyan ng piyansa, ibig sabihin, makukulong siya ng 1-2 taon. Oy, Kaya tagal-tagal pa yun. declared martial law. Kasi sa martial law, pag ikaw nakulong, suspendido ang privilege of the writ of habeas corpus, wala kang remedyo para questionin yung basihan ng pagkakaso sa'yo at pagkakakulong sa'yo. So in effect talaga, itong ginagawa nilang tanim kaso para sa non-billable cases laban sa akin, laban kay Kubuloy, laban kay Jinggoy, laban kay Marcoleta, laban kay Mike Defensor, at soon, laban kay Loren Legarda, laban kay Leandro Leviste, yan po ay patunay na meron ng undeclared martial law dahil garansyado po yan. Minimum 3 months na pagkakakulong miski wala kang kahit anong ebidensya. Kaya ang solusyon, panawagan ko sa Korte Suprema, ibalik yung karapatan ng akusado na magsamba ng motion para mag-determine ng existence of probable cause at huwag tatanggalin yung rule na kinakailangan sa loob lamang ng 30 araw, 30 days, mag-hearing at magresolba ng petition for bail. Otherwise, kawawa po ang mga akusado, lalong-lalo na sa isang bangag administration na ginawa ng pulisiya ang tanim kaso laban sa mga kritiko ng administrasyon nito. Grabe. Senator Marcoleta. So yun talaga nakikita natin. Talagang kung ikaw kalaban, kita mo naman yung majority, o kita mo, kompletong-kompleto sila. Tapos yung dalawang bumaliktad, kita mo, patag na patag ang buhay. Samantalang ang unang-una talagang bumanat dyan si Joel Villanueva. Pero ano, nung kinasuhan si Joel, o biglang tumiklop ang tuhod, tumiklop ang pakpak. Diba? Natakot, bumaligtad. O nasaan na yung kaso ni Joel na sinasabi nilang hinug na? Hinug na, nahilaw uli, pwede ba yun? Diba? Sa inyo lang meron yan ah. Actually, nagpasabi ako sa kanya kay VP na pakikamusta si Senator Marcoleta at pakisabi sa kanya na nagigilty ako na siya nakakulong. Ako naman ay naririto kumakain ng lechon sa Europa. Pero hindi ko kasi matanggap ay magpapakulong ako muli, miski 1 araw muli, dahil nakulong ako na 1 araw sa Kamara ng Representante na wala akong kahit anong paglabag sa batas. Sa akin, napaka-importante ng karapatan sa kalayaan na sa totoo lang po, mas mabubuti pa sa akin na mamatay kaysa makulong uli na wala akong Grabe, no? pagkakasala na ginawa Grabe. sa ating bayan. Kumbaga, di bali na mamatay sa lechon, no? Ay, ano, Senator Tumay. Attorney Harry, no? Masarap, di ba? Imported din siguro yung lechon dyan kasi alam ko nasa ibang bansa si Attorney Harry, di ba? Imported ang mga lechon dyan, yung mga baboy dyan. Mga baboy dyan lechon. Yung mga baboy dyan, imported. So, Senator Marcoleta, I wish you the very best. Amoy chocolate. Stay strong. Stay strong. Natin. Suportado ka ng taong bayan and you have ensured your rightful place in history bilang isa sa makabagong bayani para sa ating bayan. Stay strong.
Stay strong. And may you get the trade bail, even if it meant na nakulong na muna kayo ng Nako. tatlong buwan. Talagang walang ya ang mga pangak dito sa administrasyon nito. Lalong-lalo na yung pinakamalakas at pinakamalaking pangak ang pangalan ay si Bongbong Davanga. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong Okay, so ang big question po talaga natin Ano for yun? today is whether or not meron po ba talagang quote-unquote non-bailable offense under our legal system. At ito po ay related sa final na petition to post bail ni Senator Marcoleta kahapon, August 14, 2026. So, i-discuss ko po to kasi I think may malaki pong misconception Sana, sa meron, ano? public regarding sa pagpiyansa. Kasi lagi pong non-bailable ang ginagamit talaga na Grabe. term. Pero in the strict legal sense, wala naman po talagang non-bailable Papakinggan natin, offense. mga Kundi katunay. meron lang tayong bail as a matter of right or discretionary bail. Okay, so yan po ang explain ko today para mas maintindihan nyo po talaga, and of course para iwas din po tayo sa misinformation. And aside from that po, magbibigay na lang din ako ng mga actual examples in relation sa mga pagpiyansa-piyansa na to para mas maintindihan nyo po talaga. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga kasimor. At baka po napansin nyo, medyo binago ko lang yung camera angle, so let me know lang din po sa comment section kung tingin ba ninyo may nagbago or wala naman, parehas pa rin ba akong Seymour pa rin. Okay, so anyway po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so brief facts lang po muna tayo para maintindihan nyo talaga yung current status ng case ni Senator Marcoleta and of course yung full context po ng discussion natin. So si Senator Marcoleta po currently ay naka-detain po yun siya, or kung sa Tagalog pa, nakakulong kasi po he allegedly committed a violation daw po of RA 7080, which is yung batas po natin na nagpipinalize sa krimen na plunder. So yung main allegation po against Senator Marcoleta is that he received 75 million pesos by reason of his office. Therefore, it can constitute daw po as a violation of the crime of plunder. So, ang pinaka nangyari po talaga dito ay nakatanggap po siya ng 3 donations from 3 private individuals, at yung isa po sa individuals na yun ay si former Congressman Mike Defensor. At yung panahon po kasi nung na-receive yun ni Senator Marcoleta yung donations ay January 2025, which is a month prior to the start of the campaign season. So, dun po ngayon nagkaroon ng questionable area kasi alam naman natin nung 2025 si Senator Marcoleta po, di ba, he was an aspiring senator pa lang dati. Pero since hindi pa start yung campaign season, yung ina-allege ngayon sa kanya ay tinanggap niya yon nung panahon na congressman pa siya. So pumapasok daw po yung by reason of his office, yung pagtanggap. Kaya nga daw po posibleng maging krimen yun ng plunder. Yun yung So parang ibig sabihin, pag nasa posisyon ka pa ng mga panahon na yun, parang bawal mong tanggapin yung perang yun kasi nasa posisyon ka pa, dapat wala ka na sa posisyon. Halimbawa, hindi na siya congressman. Yun yung butas na hinanap pala nila, no? Grabe sila, talagang pag gusto nilang swakin yung isang tao, talagang hahanapan nila ng butas. Grabe. Pagpatuloy natin to. legal theory po ng case against him at present. So it's actually an interesting case kasi kung titingnan din po natin yung timelines of the situation or of the case ni Senator Marcoleta, January niya natanggap pero February election season. So may room talaga for argument din si Senator Marcoleta na sabihin na nung tinanggap niya yun ay hindi yun for reason of his office kundi for campaign purposes starting nung February 2025 election. So yun lang yung mga nakikita kong mga possible arguments to this case po of Senator Marcoleta. Okay, so anyway po, going back to our main discussion, si Senator Marcoleta nga po ay currently nakakulong for an alleged violation of RA 7080, the crime of plunder. Tapos kung makita po ninyo dito, ang penalty po kasi for the crime of plunder is this one. Kita nyo naman po, diba? By life imprisonment, shall be punished by life imprisonment with perpetual absolute disqualification from holding any public office. So dito po, ipakita ko lang din sa inyo kasi baka magtaka kayo. Ang nakalagay pa kasi dito, 75 million yung threshold ng plunder. Pero currently, 50 million na po yan kasi this one is amended. So i-click nyo lang po itong section 12 of RA number 7659 para mas maintindihan nyo. So pinapakita ko lang din po yung amendment sa inyo kasi this is just one way of me reminding everyone na pag hindi po talaga kayo sure, dapat po talaga mag-double check, verify ng sources ninyo sa discussion, or kung gusto nyo mas safe talaga, mag-consult po kayo or mag-contact sa isang licensed professional kasi may mga amendments po yan sa batas. So kung mahilig po kayo mag-Google or mag-AI, baka ma-miss nyo to tapos mag-assume kayo na 75 million pa yung threshold. Pero currently, plunder 50 million pataas na yan because it has been amended by this. So I would just like to emphasize. So, kung tutusin, kung ka-plunder-plunder yung kaso ni Senator Marcoleta, yung 75 million na yun, pasok na yun.
is that kasi kung itong 70-80 lang po titingnan ninyo ay 75 million sakto. Pero that's just additional discussion na lang po at para lang din reminder po na mag-ingat po tayo sa pag-share ng unverified information. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. Senator Marcoleta currently detained. The main allegation, violation of plunder kasi tumanggap siya ng 75 million total donations allegedly by reason of his office kasi during January 2024 pa niya natanggap, which is sitting congressman po nga siya nun. But ang isa naman pong counter-argument dyan nila Senator Marcoleta ay reasonable yun siya na makonsider as for campaign purposes kasi campaign season naman na po the following month, February 2025. At alam naman po ng lahat, public knowledge po na si Senator Marcoleta during that time has already filed his certificate of candidacy for Senate for the 2025 elections. Okay, so yan po yung pinaka-facts natin. At yung next po na maganda lang din take note niyo is yung penalty na life imprisonment kasi mas maintindihan niyo po yung concept ng next discussion natin yung tungkol sa bail pag i-take note niyo po itong life imprisonment penalty. Okay, so yan lang po for the facts of our case. Ngayon po, pag-usapan na talaga natin kung whether or not meron po ba talagang mga quote-unquote non-bailable offense under our legal system. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Attorney Basta sa Neil, YouTube po, abayon. hindi sa Facebook Ayan, or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyo Supportahan lahat natin na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo, sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po matulungan. One provision po natin is Article 3 of the Bill of Rights, Section 13 po to be specific. So ito po yung relevant provision talaga natin dito. All persons except those charged with offenses punishable with reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi po reclusion perpetua or life imprisonment ang penalty ng isang krimen, ang bail po or ang pagpiyansa ay matter of right po yung Umuugong na naman ang usapin ng Si kudita. Attorney Ano Mike nga ba itong Operario. kudita na to? Ano ang nangyari sa atin sa unang Down. kudita? Wait, abante nga natin. Kudita? Right, Section 13 po to be specific. So ito po yung relevant provision talaga natin dito. All persons except those charged with offenses punishable with reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable. So ang ibig sabihin po niyan, pag hindi po reclusion perpetua or life imprisonment ang penalty ng isang krimen, ang bail po or ang pagpiyansa ay matter of right po yung Umuugong na naman ang usapin ng kudita. Ano Kudita? nga ba itong kudita na to? Ano ang nangyari sa atin sa unang kudita ang naranasan natin noong 1986? Yung mga sumunod dito ng mga kudita? Anong nangyari sa EDSA Revolution? Sa pagbabago ng gobyerno? At anong sumunod pagkatapos noon? Ito po si Attorney Mike Operario at ngayong araw na ito pag-uusapan natin yan at mag-uumpisa tayo ng Kung magkakaroon ng kudita, naku, yari na. Talagang, ano na, under control na talaga. Talagang hindi na maganda talaga ginagawa ng gobyerno. Pero sa tingin ko, malabo pa yung kudita eh. Hindi. Tsaka para sa akin din, ayokong mangyari yung mga ganyang gulo. 'Di ba? Parang pangit naman kasing tignan eh. Kumbaga, mas lalo tayong babagsak sa ganyan eh. 'Di ba? Ano ba yung kudita? Yung katulad dati ng mga, panahon ni Cory, 'di ba? Mga ganon. Pero sana wala namang gulo. Pwede namang pwede naman nating daanin sa mabuting usapan, 'di ba? Kaysa magkagulo ng gano'n. Kawawa naman yung Pilipinas, 'di ba? Ang dami na nga nating problema sa bansa natin, tapos magkakaroon pa tayo ng ganong klaseng problema. Talagang pagtatawanan na lang tayo ng ibang bansa nito. isang bagong serye ukol sa kudita at ang People Power Revolution. Ang unang kudita na naranasan natin ay yung 1986 kudita na isinagawa ni Fidel Ramos at saka ni Juan Ponce Enrile. Pero para maunawaan natin kung ano yung konteksto ng kudita na to, sino ang nasa likod ng kudita, bakit ito nangyari, kailangan bumalik tayo sa kasaysayan noong 1963 at sa bansa ng Vietnam. Nung nahati po ang Vietnam sa dalawa, sa North and South Vietnam, ang naging pinuno po o presidente ng South Vietnam ay si Ngo Dinh Diem na binabackupan o sinusuportahan ng gobyerno ng Amerika.
Subalit itong si Ngo Dinh Diem ay isang Katoliko, and Vietnam is supposedly majority Buddhist. Siya ay naging mahigpit sa mga Buddhist at nagkaroon ng maraming mga pag-abuso sa karapatan ng mga miyembro ng sekta ng Buddhism, at nagkaroon ng sunod-sunod na mga rally, kaguluhan, at na maging mapag-abuso sa kapangyarihan itong si Ngo Dinh Diem. At ilang beses siyang pinaalalahanan ng Amerika sapagkat nakikita ng Amerika noon na ang kanyang pamumuno ay inilalagay sa alanganin ang seguridad ng kanilang bansa, sapagkat ang mga komunista ng North Vietnam ay unti-unting nagiging popular naging sa active. countryside, pati ng mga sa mga magsasaka at mga ordinaryong manggagawa, dahil nga sa pang-abuso na ginagawa ng presidency ni Ngo Dinh Diem. Si Ngo Dinh Diem, ang kanyang chief of staff noon na head ng military, ang kanyang kapatid na si Ngo Dinh Nhu. Si Ngo Attorney Mike, parang alam ko kung saan papunta yan, ah. Parang si, ano ba, ganun? Ganyan na. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Say si Bibi. Dinh Diem ay walang asawa, so ang naging de facto na first lady noon ay yung asawa ni Ngo Dinh Nhu na si Madam Nhu. Itong si Madam Nhu ay parang style ni Imelda Marcos, medyo flamboyant, educated, at saka magalang-galang mahilig sa mga kumilos talaga yun excesses si Madam ng Imelda. buhay. And then, dumating yung punto na nagkaroon na ng sunod-sunod na rally na nagsusunog na ng mga sarili nila, yung mga Buddhist monks, to protest yung ginagawang pang-aapi ng presidente. Tuloy, Attorney noon na Mike, si sinusunog Ngo Dinh Diem. sinusunog yung sarili nila? At dahil dito ay nagkaroon ng usapin ng kudeta. Ayon sa mga detalyeng nakuha eventually, and this was also admitted by John F. Kennedy before, na they were the ones responsible for the kudeta. Si Ngo Dinh Diem ay pinalitan ng kanyang mga general mismo, at ang kudeta na ito ay sponsored ng Amerika, at hindi naman magtatagumpay ang kudeta na ito kung hindi ito inisponsoran ng Amerika. Pero kinakailangan gawin ito ng Amerika sapagkat nakikita nila na yung pamumuno at yung pang-aabuso ni Ngo Dinh Diem ay nagiging isang banta sa pangkalahatang seguridad ng South Vietnam. At nung nagpalit na nga po ng liderato ng mga military, sunod-sunod din ang pagpapalit, kasi nagkaroon naman ng pag-aagawan sa kapangyarihan dito sa mga generals na pumalit kay Ngo Dinh Diem. And eventually, pumutok na nga itong digmaan dito sa Vietnam, and kasama dito ang Amerika. Thus culminated the Vietnam War. Bakit kailangan natin umpisahan iyan dito sa Vietnam War? Because makikita ninyo yung pagkawangis o pagkakapareho ng kudeta na nangyari noong 1963 sa 1986 Revolution. Noong 1986, naging very unpopular na si Marcos, kaya nagpatawag siya ng snap election, at pagkatapos dinaya pa naman itong snap election na to, at alam ito ng Amerika, at nakikita nilang lahat na yung lumalawak na protesta, because after the election nagkaroon na ng call for civil disobedience, nagkaroon ng bank run, nag-withdraw ng pera yung mga tao sa bangko, binoykot yung mga crony ni Pangulong Marcos, at generally magulo na sa bansa noon. At again, yung Amerika iniisip noon na ang kaguluhan nito ay hindi magiging maganda para sa kanila, sapagkat 20 taon mula noong 1972 kailangan magi-expire na ang military bases agreement nila sa Subic. Tapos noong 1986 ay halos 6 na taon na lamang ay magi-expire na yung kontrata, so they have to think of something drastic. That drastic move was to support sina Juan Ponce Enrile and si Fidel Ramos to launch a coup d'etat.
Ang pagkakaiba lang dito sa naging kudeta sa Vietnam at saka sa Pilipinas ay hindi naging tagumpay ang kudeta nila Fidel Ramos at ni Juan Ponce Enrile sapagkat sila ay na-discover at aarestuhin na sila ni Marcos. Ang intensyon naman noon ni Enrile at saka ni Fidel Ramos is not really to support Cory Aquino or to turn over the government to Cory Aquino kung magtagumpay sila sa kudeta. Ang objective nila was to take over Malacanang, eliminate Marcos, and then establish a military junta. Kaya lang nabulilyaso. So, people power was born because eventually sin Enrile had to ask help from the Catholic Church at tumugon ng mga tao at pinuno ng tao ang EDSA at naisilang na nga po ang people power. Tsaka nung mga panahon kasing yun, kaya malakas yung panahon na yun. Nagbaliktaran na rin yung mga opisyal ni Apo Lakay nung mga panahon na yun di ba? Yung mga general niya, yung ibang mga kasundaluhan, bumaliktad na, di ba? Hindi na kumampi kay Marcos. Ngayon, meron pang iba, di ba? Meron pa mga iba na nakakampi kay Marcos pero hindi na ganun kadami. Kumbaga yung depensa ni Marcos nun, hindi na ganun katatag. Kaya talaga naging malakas yung people power dahil taong bayan tsaka yung mga nagbaliktaran kay Apo Lakay, nagsama-sama 'Di ba? Pati yung mga simbahan, lahat nagsama-sama yan. Kaya lalong lumakas. Kung kung ngayon ang mangyayari, malabo yan. Naku. Bakit ko sinabing malabo? Wala na. Kung pera ba pinag-uusapan, bakit pa ako sasama dyan? Kumikita na ako. Ganun na yun. Tsaka naman ngayon, wag naman sana. Wag naman sana mangyari yung mga ganun na magkagulo pa uli. Diba? Hayaan nyo na lang siyang makatapos ng termino niya. Basta wag niya na lang gagawin yung no election. Yun lang naman talaga yung nakakabwisit doon kapag ginawa niya yun. Kahit naman si VP Sara, si PRRD, gusto niya lang matapos yung termino ni BBM. Diba? Yung no-el naman kasi, yung no election na yan, haka-haka lang yan. Diba? Pero, haka-haka man nun, o totoo man yun, huwag mo nang gawin. Diba? Baka mamaya lalong mabwisit yung mga tao, lalong mainis. Diba? So, kung gusto mo uling makabalik sa pwesto o ayaw mo nang umalis sa pwesto, edi lumaban ka uli, tumakbo ka uli. Pero di ba ang presidente, isang beses lang pwedeng tumakbo, hindi na pwedeng tumakbo sa pangalawa. Edi, ipatupad mo, tumakbo kang pangalawa, labanan mo sa Sara Duterte uli. Yun nga maganda, mag-rematch na sila, parang maglaban sila para magkaalaman na kung sino yung malakas sa kanilang dalawa. Di ba? BBM o Sara Duterte ba? Doon magkakaalaman para matahimik na yung issue. Revolution. So, ang intensyon noon na plano na gayahin kung ano ang nangyari sa Vietnam noong 1963 ay hindi nagtagumpay, pero isinilang ang isang mas magandang uri ng kudeta. Isang revolution na yung tao mismo ang nag-umpisa. So, dalawang kudeta supposedly sponsored both by the CIA and the American government, pero iba ang naging resulta. Ang end result ng Pilipinas ay pinauso natin yung People Power Revolution. At sa mga susunod na serye nito, pag-uusapan natin kung ano yung naganap dito sa EDSA People Power Revolution, anong nangyari pagkatapos ng EDSA Revolution, at ano ang epekto nito sa buhay natin sa kasalukuyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Atty. Michael Perario. Patuloy po tayo sa ating pagmamasid, pakikilaho, pag-aaral sapagkat mahirap makialam ang tao walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. Ayun, natating natunghayan ng mga tinalakay natin kanina yung mga video na yon, no? Talagang si Senator Marcoleta ay malaki ang pag-asa na makalaya talaga. Kumbaga, antayin mo ang pagpabalik ni Senator Marcoleta Ping Lacson. Best friend forever. Ayun, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? No? Sa mga hindi nakaabot sa live natin, pwede nyong simulan ulit ito para mapanood nyo ang umpisa. Ayun. At sa mga susunod uli nating live mga katunay. So, once again, I'm BT and I'm out.
Peace!